In God, grace in our married. Isang dekada na kami ni Daddy. Akalain niyo yun, natiis ko siya? Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Sashiburi po! Nag-aya nga pala si Daddy sa Hama Sushi para i-celebrate ng saglit yung aming anniversary. Ito lang kasi yung oras na dalawa lang kami. Kahit saglit lang, ox na yon. At least nagkaroon kami ng me time. Mamayang gabi rin kasi ay may pasok din si Daddy sa work. At eto nga, naandito nga kami sa Sushi Yasang. Kaso yung in-order ni Daddy ay ramen. Pero sabi ko sa kanya, mag-soup muna siya dahil wala pang laman yung tiyan niya. Mahirap na, baka kumapano pa yung tiyan niya. Nama or hilaw pa naman yung kakainin namin. At eto na nga yung lagi kong hinahanap sa Sushi Yasang. Etong salmon na merong cheese sa ibabaw. Ewan ko ba, sarap na sarap ako dito. Pag eto yung kinakain ko talaga, nakakailan talaga ako. O siya, bago kayo matakam, meron lang akong itatanong sa inyo. Sa dami ng hinahabol mo, sino ba talaga ang inuuna mo? Minsan, sa sobrang bilis ng buhay, hindi na natin namamalayan. Unahin ang trabaho, unahin ang bills, unahin ang pressure, unahin ang expectation sa ibang tao, at sa huli, tayo mismo ang nauubos, napapagod, at nawawala sa direction. Sabi nga sa Mateo Chapter 6 verse 33, ngunit pagsikapan muna ninyo maging tapat sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Hindi sinasabi ng Lord na huwag kang mangarap. Hindi niya sinasabi na huwag kang magsikap. Pero sinasabi niya, ako muna, kasi kapag siya ang una, naniniwala ako. Nagkakaroon ng ayos ang gulo. Nagiging simple ang komplikado. Nagiging magaan ang mabigat. Hindi dahil walang problema, kundi dahil kasama mo ang Diyos na mas malaki sa problema. Baka kaya ka pagod, hindi dahil kulang ka. Kung hindi, dahil may inuuna kang hindi dapat nauuna. Kapatid, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. God is inviting you. Anak, unahin mo ako. Ako ang bahala sa'yo. Kaya sa sandaling ito, huminga ka muna. Bitawan mo muna ang lahat ng kinakapitan ng puso mo. Yung takot, yung pag-alala, yung paulit-ulit na iniisip mo gabi-gabi. Ilagay mo muna sa paanan ng Diyos. Hayaan mo siya ang kumilos sa likod ng mga bagay na hindi mo nakikita. Hayaan mo siya ang magbukas ng pinto na hindi mo kayang buksan. Hayaan mo siya ang mag-ayos ng landas na hindi mo kayang ayusin. At habang unti-unti mong inuuna si Lord, mapapansin mo may kapayapaan, may direksyon, may lakas at may mga biyayang unti-unting dumarating. Hindi dahil minamadali mo, kundi dahil tama ang pagkakasunod-sunod ng puso mo. When God is first, everything else finds its place. When you seek Him first, everything else follows. O siya, balikan tayo sa aking video. At hanggang ngayon ay nandito pa rin kami ni Daddy. Sinusulit talaga namin yung oras dahil pagkatapos ito ay susunduin na namin si Bunso. O siya, hanggang dito na lang po. Salamat sa pagsama. God bless!